Okay, good day grade 10 drafting students of Davila National High School. For this video, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-create or gumawa ng elevations dito sa AutoCAD. Okay, disclaimer lang ha. Itong mga commands na i-execute ko ngayon or ituturo ko sa inyo ngayon ay this is my way para makapag-create ng elevations. Okay? So, ibig sabihin, marami pang ibang paraan para makapag-create ng elevations. Okay? I repeat, ito lang ang aking way sa pag-create ng elevations. So, alam na natin kung paano nga ba mag-execute ng mga commands ito sa AutoCAD. Like for example, line, polyline, circle, hatch, etc. Alam na rin natin kung paano maglagay ng dimensions, paano mag-create ng layers, etc. Tapos na rin natin yung tinatawag nating roof plan. Now, paano nga ba ngayon gumawa ng elevations? As we all know, being apat po yung drawing nating elevations dito sa plate na ito. So, ibig sabihin, meron tayong front elevation, left side elevation, right side elevation, and your rear elevation. Okay, yung apat na yan ay ating gagawin using AutoCAD. Wala na po tayo sa manual drawing. Gagawin na po natin ang ating elevations dito sa AutoCAD. Okay, so before tayo mag-start ay alamin muna natin yung discussion natin nung nasa grade 9 pa kayo, na nasa manual drawing pa kayo. Okay? So, halimbawa, this is an example of right side elevation. Okay? So, meron tayong levels, meron tayong NGL. NGL is the natural ground line. Kapag sinabi nating natural ground line, ito po yung lupa. Ito yung lupa kung saan may papatayo ang ating building. Okay? So, kapag next level is the FFL1. So, ibig sabihin, kapag nabuhusan na yung semento, yung NGL, okay, meron ng level yan. Okay, we have the FFL1. So, ilan nga ba yung distance between our NGL and FFL1? Nakadepende po yan. Okay? Nakadepende po kung ilang pong stair ang mag-a-appear dito sa inyong floor plan. Okay, ang gagawin natin ngayon ay 1, 2, 3. Example pala natin ngayon ay 3 steps. Okay, so ibig sabihin, nakadepende po dito. Okay, just remember the tread and then the riser of our stair. Okay, nakadepende po yung NGL and FFL1. And another level po is FFL2. Ito po yung level natin doon sa loob ng bahay. And FFL1 to lower window sill, ito tay babatay tawa is 0.90 meters. Ayan. I repeat ha, FFL1. Mag-offset po tayo pataas ng 0.90, that is our lower window sill. Babatay tawa. Okay? Next one, the height of doors and windows. Ang door ay 2.10. Okay? Ang window naman ay 1.20. Mag-start po tayo doon sa lower window sill. Okay, ito po. 1.20. Okay, at saka sa lower window sill. Ayan. So, balag babatog amin ti tawa and daw kapag parehas po or magkaka-level po yung ating FFL2. And then, last is the height of our building, of our residential building. Mag-start po tayo sa finished floor line 2. Okay, pwedeng 2.80, 2.90, or even 3 meters. So, ibig sabihin, from 2.80 to 3 meters, okay, that is the height of our building. Okay, so let's start. Let's start ha. Okay, so bago po tayo mag-start pala is we should analyze our floor plan. Dapat na-visualize na natin yung elevation, yung plano natin sa front, likod, at sa dalawang side. Alam na natin yung kung ano yung design na gusto natin, alam na natin yung window na gusto nating ilagay.
Okay? And after that, kapag alam mo na, na-visualize mo na yung elevation mo is, I mean, yung mga designs mo sa elevations is, i-analyze mo rin yung inyong roof plan. Okay? This is our given roof plan. Okay? This is a hip and valley roof. Okay? Sa harap, this is, tawag dito, gable roof. Okay? At saka yung pinaka main roof niya is hip roof at saka doon din sa toilet and bath. Okay? Toilet and bath, and yung main roof niya ay hip roof, tsaka yung tawag dito, porch is gable roof. So pagsamahin natin sila, that is a hip and valley roof. Okay, ang una nating gagawin na command ay V-ports. V-P-O-R-T-S. V-ports yan. Bakit ba natin kailangan yung V-ports? Ibig sabihin, mag-i-split po yung screen ng ating AutoCAD. Okay, ito po ang aking way Ito po ang aking way para makapag-create ng elevations. Kasi nga, i-base natin ito sa floor plan, di ba? Alam naman, i-measure lahat ng distances ng column to door. Okay, di na natin kailangan yan para mano-mano. Okay, offset natin yan. Okay, so i-split natin, V-ports, enter. Okay, so maraming pagpipilian dito. Ang ginagamit ko ay ang 2 vertical. So, ibig sabihin, mag-split ng 2 ang ating screen sa AutoCAD, okay, into vertical form. Ganito yung kanyang preview. Okay? Isang screen dyan sa left side at isang screen dyan sa right side. Click natin yung 2 vertical, then click lang natin yung OK. Ayan, nag-split na po yung ating screen. Now, paano ba natin kontrolin tong dalawang screen na to? Kapag may makikita kang crosshair sa isang screen, okay, yan po kung saan makokontrol mo ang iyong workplace. Kapag wala, hindi mo makokontrol. So, paano mo makokontrol ang ibang screen? Okay? Click lang po natin yan. Okay? Left click lang. Ayan, makokontrol na po natin. So, ibig sabihin, nag-appear na po yung ating crosshair. Okay? Nakokontrol na natin yan. Sa kabila, hindi. To activate, click lang natin. So, bakit nga ba nag-split screen ako? Kasi magbe-base ako ngayon dito sa floor plan. Para hindi na pabalik-balik. Halimbawa, naka-single screen ka, pabalik-balik na floor plan, tapos elevation gagawa ka, hindi na. Okay, so, ibig sabihin, yung floor plan, nandyan lang. Nandyan lang siya. Okay? Next one is, dun ka ngayon sa isang blanco ngayon. Okay, sa blanco ngayon. Nagagawa tayo ngayon ng level. Gaya ng ginawa natin nung kayo ay nasa manual drawing, is gumagawa tayo ng level. Okay? Okay, gawa tayo ng level. Horizontal line, dapat naka-activate yung ating ortho mode or the F8. Ayan, vertical line. Kahit horizontal line, I'm sorry. Uray ka sa nopelat ka at tidog na detoy. Next one is i-offset natin yung this is the NGL. Okay, next one is i-offset natin yung finished floor line 1. So, ilan po yung distance ng finished floor line 1 to NGL? Okay, bilangin natin. 1, 2 steps lang tayo. 2 steps. So, ibig sabihin, okay, balik tayo sa stair dito. This is the riser. Okay, yung riser natin ay 0.25. So, ibig sabihin, kapag elevation, kikita mo sa harap to, okay, 0.25 ang isang riser. Since dalawa yung steps natin, 0.25 times 2, that is 0.50. Okay? 0.50 or even, no, I'm sorry, mistake. This should be a 0.15. Okay, 0.15 dapat to. 0.15. Ayan. So, 0.15 times 2, okay, 0.15 times 2, that is 0.30. So, offset natin to. Offset, 0.3 or 0.30, enter. Ayan. That is the NGL. Balik tayo ngayon dito. That is our NGL to FFL1. Ayan, floor plan.
Okay? And GL, FFL1. So, alam naman natin yung FFL1, may FFL2 tayo. Hindi sila magka-level. Bakit? Kasi yung flooring natin sa labas, dapat hindi magka-level yung flooring natin sa loob. Okay, so offset, 0.1 or 0.10. Offset natin yan, pataas. Now, i-offset din natin yung FFL1 to lower window sill, that is 0.90. Offset, enter, 0.9. Ito yung ating FFL1. Okay? So, take note na FFL1, hindi po doon sa FFL2. So, FFL1, ito, that is 0.90. Remember, gumagawa muna tayo ng level. Next one, height of window is 1.2. Mag-start tayo doon sa lower window sill. Ayan. And then last is the ceiling line. Yung ceiling line, that is the height of your building or your residential house. The standard height of bungalow residential house in the Philippines is 2.80 to 3 meters. From FFL2 tayo. So, offset, enter. Ang gagamitin ko ngayon ay 3 meters. 2.80 to 3 meters. Pwede yan. Ito yung ating FFL2 kanina. Ayan, that is the height of our building. Yung next one. Now, so paano tayo magagawa ngayon ng vertical lines? Okay, madali lang yan. Urayhaan nga agbatog deto yan. Urayhaan agbatog detan. Amo parehatan tiba game. Ito yung ginagawa ko. Zoom in ko lang dito sa ating mga levels. Zoom in ko lang rin dito sa ating elevation or floor plan dito sa front elevation. So mag-offset tayo. Offset. Hindi muna pala. Create muna tayo ng line. Ayan. Kahit ilang line. Kahit ored, labos-labos pa lang. Okay. And then, i-trim mo na lang. Kung gusto mo, okay lang din naman. Okay, ganyan muna. So, paano natin ngayon gagawin yung 2 at saka 3? So, offset natin yan. Okay, offset. 2. Enter. So, saan ko nakuha yung 2? Ito siya. 2 at saka 3. Okay. Na-offset na natin yung 2. Susunod yung 3 meters. Ayan. So, ito lang yung ating gagamitin ngayon. Okay, so, i-trim mo na ngayon to. Ayan, pwede mo nang i-trim yan. Kung gusto mo i-trim to, okay lang din naman. Okay, escape. Okay. Next one is to offset also the width of your column. Okay, so alam naman natin, the width of our column is 0.30 meters. Okay. So, at makikita naman natin dito sa sa elevation or sa floor plan na yung 2 meters saka yung 3 meters dito ay naka-offset or nakaset doon sa gitna ng ating column. So, ibig sabihin 0.30, okay, nasa gitna yung dimension divided by 2, that is 0.15. So, ibig sabihin, i-offset natin yung mga column dito into 0.15. Offset 0.15 meters. Enter. Ayan. So, in between tayo. 0.15 sa kabila and 0.15 dito sa kabila. Ganun din dito. 0.15 and another 0.15. 0.15 and another 0.15. Ayan. Extend natin sa baba. Ayan. Extend din natin sa taas. Okay. So, i-trim na natin doon. Kung gusto mong i-trim, okay lang din naman. Okay. Next one is to determine the distance of your column to the side of the side of your window. So, ilan ba yung distance nito ngayon? So, paano natin malalaman yan? Okay? Ganito pa ang gagawin sa linear dyan. Okay? Kung nakita mo 0.25, itatransfer mo sa itatransfer mo dito sa elevation. Okay lang din naman, kaso nga lang matatagalan ka. Ito ang ginagawa ko ngayon. Okay? So, let us activate the offset on this part of our screen. Okay? Pindot O. Enter. Okay. Wala muna tayong ilalagay na number or value. Bakit? Kasi hindi naman natin alam yung distance nito, di ba? Halimbawa, matagal ka na gumawa ng floor plan at di mo na alam kung ilan ba yung distance nito. Alam namang i-dimension mo lahat yan. Hindi, matatagalan ka dyan. Halimbawa, yung
yung length ng ating, escape muna, yung length ng ating window, hindi natin alam kasi matagal ka nang gumawa ng floor plan. Itong gagawin natin, offset, enter dito sa screen na may floor plan ha. Pagkatapos ng offset ay wala muna tayong ilalagay na number. So ibig sabihin, sasabihin natin kay AutoCAD ang distance nito. Ibig sabihin, bahala na si AutoCAD na tumingin kung ilan ba yung value or distance ng ating i-offset. Halimbawa, ulitin ko lang ulit ha, offset, enter, specific offset distance din natin alam. So from the edge of your column 1 to the edge of your window, sinabi mo na kay AutoCAD na yung distance nito ay ang kanyang distance na i-offset dito sa ating elevation. Okay? Intindihan? Okay, ulitin ko lang. Okay, offset, enter, walang value na i-enter dito sa edge ng ating column at sa side ng ating window. Okay? Tapos i-transfer natin dito sa elevation. Okay? Ito yung side ng ating the edge of our column, offset. Ayan. Ilan kaya naman ang distance ng window natin dito or yung length ng ating window? Hindi natin malalaman yan. So offset ulit tayo, offset, enter, specific offset distance. Dito tayo nag-end kanina, so ibig sabihin dito na tayo magi-start. Ayan. Ayun. So i-transfer ulit natin dito. Ayan. Yung distance dito naman, okay, isunok kwa deto yan. Okay, para hanggang maulaw, i-trim natin yung pwede nating i-trim. Kasi ito na ang ating window. Ayan. Trim natin lahat to. Okay. Tapos, after that, kapag nabuo na natin yung ating window, is, alam naman natin, hindi ito naka-join, di ba? Parang hindi sila polyline. So, i-join natin yan para mas madali tayong makagawa ng ating window. Join, enter. Ayan. So, kapag napag-join na siya, gagawa ka ngayon ng frame ng iyong window. Kung gusto mong gawin yung door, okay lang din. Pero, gusto ko ngayon, ay gagawa ko ng frame ng ating window. Ang gusto kong window ngayon ay sliding window. Okay, so paano nga ba gumawa ng frame? In between pa rin tayo. Offset, enter. Ang susunod ay 0.05, enter. Okay, so offset tayo dito sa labas at paloob. Offset palabas, offset paloob. Okay, next one is to draw the vertical line sa ating center of our window para naman para magmukhang sliding window. So hanapin natin yung midpoint, vertical line, dapat naka-on yung ating ortho mode. Ayan. Offset ulit tayo ng 0.05. Ayan, 1 and then 2. Okay, ayan. Pero kung gusto mo mag-offset ng mas maliit pa, halimbawa 0.025, okay lang din. Ayan. So, ito yung ginagamit ko, 0.025. Okay, 0.025, enter. Ayan. So, meron na tayo ngayong sliding window. Next one is to draw the door. Okay? Pero hindi muna tayo makapag-draw. Bakit? Kasi nga, meron tayong porch dito. So, ibig sabihin, meron tayong baluster, meron tayong concrete baluster, marble, etc. Okay, so try na nating gawin yung ating tawag dito, yung ating porch dito sa front elevation. Okay? So, ang front elevation naman or yung height of our baluster is 0.80 starting from the FFL1. Okay? I repeat, 0.80 starting from FFL1.
L1. Okay, offset tayo, 0.8, enter. Offset tayo pataas. Ayan, this is the height of our baluster. Trim natin yan. Okay, kapag hindi nyo nasusundan, maaari nyong i-pause at pwede ninyong i-replay anytime, anywhere. And this is our stair. Actually, 1 meter pa rin ang width ng ating entrance. Okay, lalo dito sa porch. So, ibig sabihin, kukunin muna natin to, offset, edge of our column. Ito siya, kasi hindi natin alam yan. Ito yung edge of column. Ayan. Offset, 1 meter. 1 meter yan. Ito, 1 meter siya. Offset, 1 meter. Ayan. So, trim natin yung mga pwede nating itrim para hindi tayo malito sa mga lines na napakadami. Ayan. Okay. Hindi, i-undo ko pala. Trim. Trim. Okay, so this is the height of our baluster. Siyempre, di dyan pagtugawan, mag-offset ka pababa into 0.1. Ayan. Tingnan natin to. 1 and then 2. Ayan. Ito, may katuno ka dito eh. Kasi dito ito basis tayo from the for the door and window dito sa part na yan. Kaya sumahan kayo maululaw. Next one is ayan. Trim natin to kasi daanan yan. Ayan. So, ito yung daanan. Ito yung baluster natin. Okay, ito yung daanan, another baluster. Okay? So, kung gusto mo gumawa ng concrete baluster, okay, kunin mo yung gitna nito. Ayan. Tapos, ngayon is to create a rectangle, REC, dito. Ayan. Ito maliit. Tapos, i-mirror natin yan. Ito yung gitna kanina. Alam na natin paano mag-mirror. Okay. Ang gusto ko ngayon, is to, para mas mabilis to. Ayan. Dito natin to ngayon. Concrete baluster tayo. So, halimbawa, gawa tayo ng hatch dyan. Okay. Tapos, ang gusto ko ngayon ay hanapin natin dito. Ito. Ito, 1, 2, 3, 4. Ito pang 4. Okay, hatch natin yan. Hatch din natin to. Okay. Tapos, ang angle natin dito, gawin natin 45 degrees. Ayan. Straight na sila. Tapos, dito naman, sa scale nila, paliitin natin yan. Nakaset siya into 1. Gawin natin, try natin yung 0.5 muna. Ayan, 0.5, ayoko. Pwede nating 0.25. Ayan. Ayan. Okay, so meron na tayong baluster. Kahit ganyan muna ng baluster ang gagawin natin. Okay? Next one is to draw the door for this front elevation. Okay? So, offset ulit tayo. Offset distance. Ganyan. Okay? Kapag di mo alam ulit yung distance or length ng iyong door, pwede mong gawin yung ginagawa ko. Offset tayo. Ayan. Ito dahil kung bakit inuna ko yung paggawa ng baluster baluster. Kasi nga, yung door natin is nasa likod siya. Okay, nasa likod. Trim natin to ngayon. Ayan. Hindi natin kailangan yan. Kasi pang window yan. Ayan. Trim. 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 Trim mo na lang to. 1. 2. Kasi nahaharangan ito.
Okay. So, meron na tayo ngayong door. 1, 2, 3. Ano silang ubing talaga kasi karigat na detoy door or elevation. Next one is offset ulit tayo sa edge ng ating door. Dun sa wall dito para sa distance nila sa window natin. Ayan. Ayan. Tapos, the length of our window. Ayan. So, meron na tayong window at doors dito sa front elevation. Okay? So, i-join na natin itong window. Join, enter. Parang, ayun, sama. Join din natin to. Okay? I repeat, nalangdan ngamin ha. Nalangdan. So, nga wala tayong, tawag dito, wala tayong part ng door dyan. Kasi mas, nasa adit tasango, dijay, balas tayo. Join natin yan. Join, enter. Offset ulit tayo ng 0.025 para sa kanilang frame. Unlike manual drawing, nahirapan tayo. Pero ngayon, offset lang. Ayan, sa gitna. 0.025 ulit para sa ating window. Okay? So, paano ngayon gumawa ng, ano tawag dito, ng magandang door? Okay, ganito lang. Kung gusto mo ng mas maganda, panel door, marami bang squares yan. So, rectangle, para makapaggawa ka ng rectangle. Okay. Ayan. Kapag dapat lagay mo sa gitna yan. Tansyahin mo yan. Tapos, i-mirror natin yan. Paano mag-mirror? Okay. Select ko lang, MI for mirror. Okay, yung gitna. Ayan. Ibig sabihin, kunwari, may salamin dyan, erase source object? No. Kailangan natin yan. Okay. Pero, ayan. Kung gusto mo na ganyan, okay lang din naman. Pero sa akin, mas gusto ko na mas maganda pa yung aking door. Halimbawa, ko yung i-extend dyan or i-stretch. Ayan. Tapos, yung mga, tawag dito, yung mga edges nito ay gusto ko na curve sila. Curve sila. So, paano ba natin i-curve yan? So, ganito lang. Gagawin din natin or gagamitin natin yung fillet command. Kung saan, yun yung ginagamit nating command to construct our door sa ating floor plan. So, paano gawin? F, enter, R, enter. So, 0.8 is masyadong malaki yan. Ililit natin yan. Pwede natin gawin na 0.1, enter. Try natin yung 0.1. Ayan. Okay? Para hindi na paulit-ulit na F, enter, R, enter, 0.1, ganon. Okay, halimbawa ganito. F, enter, R, enter, 0.1, enter. Ayan. Try natin to, mag-curve yan. Para hindi na paulit-ulit, press lang po natin yung ating enter or space bar para ma-enter natin yung previous command. So, enter 1 and then 2. Okay, sunod dito, enter 1, 2, 1, 2. Okay, so okay na yan. Select ko lang siya, mirror, or mas maganda yung mirror para magiging center sila. Ayan. Dapat nakuha yung ating ortho mode. Ayan. Susunod, kung gusto mo ngayon na rectangle ulit, para sa ating doorknob mamaya yan, bawa dito. Ayan. Okay. So, F, enter, R, enter, 1. Ayan. Nakadepende kung ilan yung gusto ninyo. Okay, yung doorknob, circle lang.
pagandahin nyo kung ano gusto ninyo. Okay, susunod, syempre, window ito, dapat kailangan parang may glass tayo dyan. Nakasanayin ko lang kasi polyline. Okay, dapat i-off natin yung ortho mode or yung F8. Okay, tab natin into 135 degrees para mag 45 degrees yan. Ayan, escape, tapos copy natin yan. 1, 2, gusto mo, 1, dalawa lang dyan, isa doon. Okay, para sa ating glass. Okay, so delete natin to. 1, 2, sa gitna. Ayan, 1, 2. Okay, trim natin to. 1, 2, lahat ng lines dito sa ating column. Next one is syempre hidden line to, kasi nga nasa loob yan. Palitin natin yan into hidden. Ayan. Ito wala to kasi nga wala naman tayong semento dyan, dito lang. Okay, so patapos na ang ating front elevation, wala pa tayong roof. Okay, so that's it muna. Okay, susunod na video ay ang ating roof dito sa ating elevation para hindi masyadong mahaba yung inyong panonood.